Eto guys, no, nagsalita na mismo si Senator Robin Padilla dahil sa kumakagat at sa pagbabash sa kanya na siya nga daw ang nagpatakas dito kay Senator Bato, no? Etong si Senator Robin ay hindi na talaga napigilan at eto nagsalita na talaga siya. So eto yung inaabangan ng mga tao. Eto yung paliwanag na kung sino ba talaga yung nagtakas dito kay Bato. Well, kung isipin naman natin, alam naman natin kung sino yung mga kakampi ni Senator Bato na posibleng sila din yung tumulong upang makalabas ng Senado at makaalis sa Senado etong si Bato, no? Si Senator Bato. Kung matatandaan ninyo, nagkaputukan dyan sa Senado dahil nga dito kay Bato, no? Dahil ayaw madamay ni Senator Bato etong mga kasama niyang senador, ay talagang napag-isipan na nga niya na umalis na or wag nang manatili dyan sa Senado dahil posible pang baka may iba pang maganap bukod sa putukan, baka may mga masaktan na, di ba? At yung NBI noon nung nakaputukan, talagang sinisi nila na sila daw ang nagpaputok. Samantalang umamin naman yung Sergeant of Arms na si Aprasca na siyang nagpaputok bilang warning shot, no? So eto, panoodin natin ngayon yung bagong balita. Si Senator Robin na talagang hindi nga daw siya ang nagtakas o hindi itinakas niya si Senator Bato. So eto, panoodin natin kung paniniwalaan ng tao. Tinanggi ni Senator Robin Padilla na tinakas niya si Senator Bato de la Rosa mula po sa Senado. Kasunod yan ang pagbabala ng DOJ na posibleng managot sa batas ang mga nagpatakas sa Senador. Nauna sa balita, live si News 5 Cent correspondent Mian Los Baños. Mian, klaro naman sa CCTV na magkasama sina Padilla at de la Rosa sa paglabas ng Senado. Anong paliwanag ni Senator Padilla tungkol dito? Tama ka dyan po. Hindi na nga itinanggi ni Senator Robin Padilla na sila ni Senator Bato de la Rosa yung nakita doon sa CCTV footage na lumabas ng Senate building noong madaling araw ng Huwebes noong nakaraang linggo. Pero giit ni Senator Robin Padilla, hindi raw sila tumakas ni Senator Bato dahil kaswal at maayos daw silang nakalabas ng Senate building. Sa gitna nga raw yan ng presensya ng mga police at security personnel. Wala naman daw humarang sa kanila noong mga panahon na yon. Kung matatandaan natin, nauna nang sinabi ni Senator Robin Padilla na sa kanya o nauna na niyang inamin na sa kanya nga yung nakuhaan ng ating mga kamera na sasakyan na lumabas nung bandang 2:30 ng madaling araw ng Huwebes mula sa Senate building. Narito. So etong sasakyan na to, inamin niya ni Senator Robin na kanya mismo. At yang sasakyan na yan ang nakita doon sa lumabas ng mga balita na posibleng nandyan nga si Senator Bato at dyan sumakay. Hindi niya direktang sinagot yung tanong nga ni na kung dyan ba sinakay si Senator Bato o sakay ba dyan si Senator Bato. Talagang hindi niya sinagot yung tanong ng mga media. Pero alam naman natin, kahit ikaw na nanonood, iisipin mo ba na wala doon si Bato? Syempre nandun niya si Senator Bato. Doon yan sumakay. At bakit hindi naman sila hinarang, di ba? Posible kasi yan na makalabas talaga sila kasi wala pang utos yung DOJ na arestuhin ito. Ngayon may utos na. Kaya naging pugante na ngayon si Senator Bato. Naging pugante na siya sa batas dahil may warrant na siya, pwede na siyang hulihin ng ating kapulisan. Kaya nagtatago na siya ngayon. Narito yung naunang pahayag ni Senator Robin Padilla. Pakinggan natin. Antayin natin yung investigasyon. Ako, kotse ko yun. Sinabi ko naman, kotse ko yun. Antayin na lang yung investigasyon. Bok, kung magkasama silang umalis ng Senado, hindi ba ibig sabihin na merong partisipasyon si Padilla sa pagtakas naman ni Bato? Okay, ganito yung kwento ni Senator Padilla, no? Ang sabi niya, bandang madaling araw ng Huwebes, nagsabi na siya na kailangan na niyang umuwi sa kanyang pamilya dahil hinahanap na siya. Kung maaalala mo kasi, Bok, 'di ba, simula nung diyan nag-overnight si Senator Bato last Monday, sinamahan siya ni Senator Robin Padilla. So by Thursday ng madaling araw, sinabi raw ni Senator Robin na kailangan na niyang umuwi. At ang sabi daw ni Senator Bato, nakiusap sa kanya na kung pwedeng sumabay sa kanya palabas. Hindi na raw naman matanggihan
nga ni Senator Robin Padilla si Senator Bato. Dahil wala nga raw sariling sasakyan si Senator Bato nung pumasok siya sa Senate. Dahil pumasok daw siya sa Senate, itong si Senator Bato, sakay noong sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bago pa nangyari yan, sabi naman ni Senator Padilla, naramdaman na nila yung tension sa Senado dahil bukod dun sa malakihang rally na nangyayari sa labas ng Senado, ay syempre alam naman natin yung nangyaring barilan doon sa may second floor. Nakita raw ni Senator Padilla yung pag-aalala kay Senator Bato, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati daw doon sa lahat ng tao na nasa loob at labas ng Senado bago nga ito nakiusap na kung pwede sumabay na siya na lumabas ng Senate building, gayong papauwi na rin naman sa kanyang pamilya itong si Senator Robin Padilla. So yung pala ang paliwanag ni Senator Robin dito, nakisabay si Bato palabas ng Senate. So kung iisipin nyo yung paliwanag ni Senator Padilla, well, kaya paniwala ng tao. Yun nga lang, baka hanapan nila ng butas ito at idamay si Senator Robin na makasuhan sa pagtakas nga dito kay Senator Bato. Kung iisipin kasi ninyo, nakisabay lang naman eh. So kung may isang tao nakisabay, bakit idadamay ka, di ba? At wala nga daw sasakyan si Senator Bato dahil nakisabay lang din siya. Kung matatandaan nyo, di ba, tumakbo siya. Hinabog siya ng mga NBI papuntang Senado upang makaboto. Yun yung nakisakay naman siya papunta sa Senado, dun kay Alan Peter Cayetano. So, ibig sabihin, wala talaga siyang dalang sasakyan. So, pagpunta sa Senado, nakisakay siya. Pag labas niya ng Senado, nakisakay din siya. Doon naman kay Senator Robin dahil pauwi na nga din si Robin. So, sasabay siya, kumbaga. So, yun yung paliwanag ni Robin. Hindi niya daw itinakas si Bato, no? Padilla. Okay, so nakiangkas lamang si Bato. Anyway, so kung sinabi ni Padilla sinabi mo ni Padilla kung saan niya hinatid si Bato de la Rosa? Yes. Ang sabi ni Senator Robin Padilla ay kumbaga din-wrap off lang niya si Senator Bato sa may bandang Makati, kung saan sinundo daw si Senator Bato nung kanyang sariling sasakyan. Pero hindi na raw tinanong ni Senator Padilla kung saan papunta si Senator Bato noong mga panahong yon. Samantala, naniniwala si Senator Robin na hindi puganti ni Senator Bato de la Rosa dahil daw nakasalalay o nakabase yung warrant of arrest sa isang foreign entity o sa ICC. At sana naman daw igalang din muna yung proseso dito sa loob ng ating bansa bago daw tumingin sa foreign entity gaya ng ICC. Para naman kay Senator Amy Marcos, ang sinasabi niya, yung temporary restraining order pa lang ang dinideny ng SC. Hindi pa raw talaga yung tungkol doon sa usapin ng validity noong warrant of arrest na inilabas ng ICC laban kay Senator Bato. Kung konting refresher lang, matatandaan natin na itong si Senator Bato at si dating Pangulong Rodrigo Duterte parehas na may inihaing petisyon sa korte na kine-question nga yung validity ng warrant of arrest at yung validity ng pakikipag-cooperate ng ating gobyerno sa ICC. Hanggang ngayon, wala pang desisyon. Nako, huwag na kayo umasa dyan na kampihan pa ng SC o kahit ng DOJ itong sila Bato at Duterte. Matik na yan. Malay nyo, di ba? Matik na. Kaya etong si Senator Bato hanggang ngayon hindi nagpapakita. Hindi na yung magpapakita. Magiging wanted na yan din siya. No? Ang tanong, sasahod pa din kaya si Senator Bato kahit wala siya sa Senado? So comment kayo guys sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang gagi kayong updated, no, sa mga susunod pa nating mga video.